Unahin na po nating silipin ang sitwasyon sa Batangas Port. Balita ko, libo-libo ang inaasahang pauwi sa probinsya ngayong pong long weekend. May balita live si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Paul? Connie, Oscar, handa na nga yung pamunuan ng Batangas Port dito sa Batangas City sa posibleng dagsa ng mga pasahero magsisiuwi sa kani-kanilang probinsya, lalo nga at may long holiday weekend. Nag-uumpisa nang humaba ang pila sa ticketing area pero maraming bakanting upuan sa passenger waiting area ng Batangas Port. Simula ngayong araw, inaasahan na ng PPA Batangas na bubuhos ang pasaherong magtatawid dagat para makaboto sa barangay and SK elections at hanggang sa paggunita ng undas. Bilang paghahanda, nag-inspeksyon na kahapon si Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago. Inisa-isa niya ang mga pasilidad sa pantalan. Nakatayo na rin ang help desk para umalalay sa mga pasahero, lalo't posibleng pumalo sa 17,000 hanggang 20,000 ang outbound passengers bukas hanggang sa linggo. Ayon sa PPA, epektibo na kahapon ang no-leave policy na iiral hanggang sa November 3. Ito'y para matiyak daw ng pamunuan na 24 oras na may frontline personnel sa pier sa eleksyon hanggang sa paggunita ng undas. Samantala, umiiral na ang vessel relaxation order ng Marina sa mga barko. Hindi na niyan susundin ang schedule ng pag-alis ng mga barko basta't mapuno ang mga ito, pwede na raw maglayag. Dahil may pasok pa ang karamihan, inaasahan na mamayang gabi magsisimula na mas malaking bulto yung mga pasahero. Tony, Oscar, mahigpit yung paalala ng pamunuan ng Batangas Port na yung mga pinagbabawal na gamit, lalo na yung mga matutulis na bagay, pati na yung mga flammable materials. At abiso rin sa mga pasahero na huwag tumangkilik sa mga fixer at dapat daw lamang makipag-ugnayan sa mga lehitimong representative ng mga shipping lines. Yan muna, latest mula rito sa Batangas Port. Connie, Oscar. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 10:30 AM sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat nyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube.